Ang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin, ito na po, no? Ito na ang mga as usual, no? Yung pagkakadawit po, talagang hindi kayo makakapaniwala kung anong uri ng tao ng mga nilalang itong mga supporter ni BBM, no? Akalain po ninyo, eto na siguro ang pinaka-worst na pwede nilang ibintang sa mga Duterte. Yung pagkakadawit po ni First Lady, alam mo may ano sila no? Talagang yung kakaiba po, no? Hindi, yung pagkakadawit ni First Lady dito sa Tantoco, death by, ano na nga tawag dyan, yung overdose. Sinisisi po for the end time, sinisisi na naman po yung mga DDS na naman na may kasalanan. Involvement ni First Lady sa overdose ni Tantoco, may kasalanan na DDS. Di ko na talaga pag yung talagang mahina-hina yung resolve mo, no? Talagang manggigigil ka na ito pa po isa, kapit lang kayo Yung pong baha sa Maynila, Kamaynilaan, isinisisi po sa Dolomite Beach ngayon. Grabe talaga, sabi ko, ibang klase to, no? Matapos po tayong trilyon na ang ginagastos, pinagmamalaki yan no? Na 500 million, tapos ngayon, more or less 600 billion ang pinag-uusapan Trilyon na po ang ginagastos ng gobyernong ito sa flood control. Akalain po ninyo, isa lang po ang sasabihin nila. Dolomite Beach po ang may kasalanan kung bakit po bumabaha sa Kamaynilaan. Grabe, sabi ko, ibang uri talaga tong mga nilalang na to. Wala talaga sila sa realidad na. Kahit ayaw mo man, pag hinalaan mo, magpa-drug test kaya kayo lahat. Kakaiba yung utak. Alam niyo, kakaiba yung hulog. Matapos kayong gumastos ng trilyon sa flood control project, ang may kasalanan ng kaya bumabaha dahil Dolomite. Mag-refund kaya kami ng trilyon. Wala naman pala silbi yung mga flood control project. Hindi na nga kami naniningil. Alam niyo yun, hindi na nga kami naniningil Pero insulto pa po sa amin na yung magandang proyekto ni Tatay Digong, yun pa ang sisisihin ninyo para sa ibang klase talaga. Talagang sukdulan na po. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may isa pa pala, yun teka muna, mali ako ng pamagat, yun pala ang isa sa topic natin, PCO Chief. No comment. Nakita ko na po kasi yung video PCO Chief, no comment. At sinabi po na it's private matter. Grabe po talaga. Kaya yung panawagan po na lahat ng tao sa gobyerno magpa-drug test na napapanahon na po. Kasi halos lahat sila wala na po sa hulog Hindi po ikakatwiran niya ng mga matitinong tao Alam niyo ibig ko sabihin? Hindi po yan maikakatwiran ng matitinong tao. Yung no comment dahil private matter daw. Lahat kayo nararapat kasi lahat kayo sablay yung mga sagot. Pati mga supporter. Teka, babaguhin ko yung pamagat mama. No comment si PCO Chief. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na.
Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay? Edit ko lang tong pamagat, idadamay ko lang yung PCO chip. PCO chip, no comment. Ayan, save na natin to. Okay, saglit lang mga kapatid ha. Ayusin ko lang tong pamagat natin. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ito po, maririndi po kayo. Mas magaling pala tong bagong PCO chip na magdrama kaysa kay Auntie Claire. Ano nga po pala ang nangyari kay Auntie Claire? Auntie Claire, magparamdam ka na. Magparamdam ka naman na namimiss ka na namin. Hindi po ubra na tatahimik lang kayo at hoping na makakalimutan namin. Wala pong balita ang makakatabon dito, no? Auntie Claire, kung nasan ka man ngayon, namimiss ka na namin. Okay. Ayon po kay kay Tanto ko tuloy. Ayon po kay PCO Chief. Ito po. Mas maganda. Pwede ko na maikwento to, kaya lang mas gusto ko marinig nyo yung ano eh. Yung paano po siya magdrama. Alam niyo po yun? Ang drama nitong taong, nawala. Ang drama nitong tao na to eh. Ayan, papakinggan po natin. Sana malakas. Involved po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Maangang pa ng una eh, di ba? Ang tindi. Ang drama nyo. Nakita nyo po yung sinabi? Tinanong siya ni Eden. Eden, ikaw alam mo, pag tumakbo to si Eden, mananalo to eh. Ang tanong ni Eden, simple lang. Sir, sa tingin ninyo, part ba ng fake news yung involvement ni First Lady sa Tantocos death? Ang sagot ba naman, Tantocos death? Maang-maangan ka? Buong Pilipinas alam yung balita. Tapos PCO ka? Ha? PCO ka? Magmamaang-maang ka, Tantocos death. It's a private matter. Tindi mo, boy. Oh. Paano i-hair follicle test? Una, yan po ay malaking kasinungalingan, no? Yung private matter. Lahat po ng iskandalo po yan eh. Lahat po ng iskandalo involving the first family, mapaanak yan. Halimbawa po, o wag na natin. Halimbawa po, sa anak nangyari yan. Wala talagang official na business. May nangyari sa anak. Hindi pwedeng pag-usapan. Di ba? Napakalaking kalokohan po yan. Huwag nyo kaming lituhin. Ikaw, PCO, kabago-bago mo pa lang, alam na namin kagad yung karakas mo. No?
Tantecos death. Lahat ng buong Pilipinas, sinisi nyo. Sinisi nyo. Lahat ng buong Pilipinas nakakaalam, ikaw wala. Hindi po yan private matter. No? Yan po ay kasama sa entourage ni First Lady. Nagpunta po sila doon, may business sila. Nire-represent nila, kasama siya ron. Mag-aaya sila para sa Manila Film International Festival. Paano mo sasabihin na private matter? 'Di ba? Kung ayon nga kay Jason sa, basahin ko lang bakit hindi po pwedeng private matter. Sabi po ni Jason sa, the Hollywood, California incidents and events were not private matters as you called it yesterday. Public funds were spent to that trip. For that, Manila International Film Festival, for the hotel accommodations of key officials of the Republic, including the party of the First Lady, Lisa Marcos, the cabinet members, representatives, and senators of Philippine Congress, MMDA officials, and other amuyongs o sampay bakods. Please do not downgrade this national embarrassment and scandal. Iskandalo po yan. Palagay na natin na yan po ay private. Halimbawa po, private po yan. Halimbawa, walang Manila International Film Festival. Halimbawa, kasi ayaw mong sabihin na public eh. Halimbawa, private talaga. Sila-sila lang. Merong nakitang overdose na droga kasama ng First Lady. Bawal din pag-usapan? Kasama nga eh. Tandaan mo, PCO Chief, pinagbibintangan na itong First Lady at saka kasama tong presidente. Si Tatay Digong mismo yung nagsabi, dating presidente ng Pilipinas. No, hindi pa naman napapabulaanan yan. Narinig namin yan kay Tatay Digong eh. May presidente tayong bangag. Hindi po yan inimbento ng mga Duterte supporters. Nanggaling po yan kay Tatay Digong. At mas pinaniniwalaan namin si Tatay Digong kaysa sayo. Di ba? Ngayon ka lang nga sumulpot eh. Sa actuation mo pa lang eh. Nung tinanong ka ng kung fake news ba yun eh. Ano sabi mo? Tantocos death. Maang-maangan ka pa eh. Pero na-realize mo na hindi ka pwedeng magmaang-maangan. Kaya sinabi mo na private matter. Palpak pa rin. Dahil yan po ay public matter. Anything about scandal, no? Ang lahat po ng scandal sa First Family ay public matter. Lalo na kung involved dito yung ibinibintang sa kanila na sila ay gumagamit ng droga. Kaya hindi po basta-basta yun. Hindi po kami ang nagbintang yan. Narinig ko po yan sa rally. Kaya nga dyan galit na galit si First Lady. Di ba? Yung sinabi niya na habang sinasabihan daw na bangag si BBM nagtatawanan tumatawa si BP Sara. Di ba sa interview niya kay Okay. Kaya wag po kayong magsalita ng private. Kahit pa po private yan. Hindi nyo pwedeng sabihin dapat hindi pag-usapan. Kaya nga na bad shot, di ba? Kaya yan, alam ng lahat yan. Dahil lahat kami nanood. Kami nga, live pa naming napanood yun. Tapos eto, mariringgan mo na yung kasama sa entourage ay namatay sa overdose. Ito po ay opisyal na pahayag mula doon. Sa Beverly Hills, hindi po galing sa mga Duterte o Duterte vloggers yan. Opisyal na pahayag po yan ng isang ahensya ng pamahalaan sa United States. Okay.
Isa pa, no? O ngayon, paano nila piniplay up yan? Magugulat ka talaga eh. Ito po, ito isa sa mga ano nila to eh. Isa to sa mga tagasagot nila dito sa social media eh. Etong Teyatan. Tagapagtanggol nila to. Inglesera lang to pero hindi mo kami madadaan sa pa-English-English. Ang problema ninyo, binabaliktad nyo na. Yung pagkakadawit daw ni First Lady dito sa Tantocos death ay kasalanan na ng DDS ngayon. Imagine, ang lakas ng loob nyong ibalik sa amin yung kasalanan. Oh, basahin po natin, Teyatan. The LA Country's Public Coroner's Report is out. The scion of a unknown family died privately in a hotel room in the US. The primary cause of death is cocaine effects and probable atherosclerotic cardiovascular disease as a significant contributing condition. The report classified the manner of death as accident. Ayan, okay pa, di ba? Pare-pareho pa tayo. So, in-state niya lang. Dito na tayo maghiwalay, Teyatan. The report classified the matter of death as accident. But the DDS first order of business is to drag the First Lady into it. Why? Because he was part of her entourage. Di ba? Oo. Kaya dinadrag siya. Oo. Yung ba gusto mong isagot namin? Huwag kang magmalinis. Teyatan, ang linaw. Part ng entourage. Di mo ba naintindihan? Namatay sa droga. Bakit DDS na may kasalanan? Ha? But the DDS first order of business is to drag the First Lady into it. Alam mo, Teyatan, no? Sinabi ng Vice President ng Pilipinas, kung hindi mo kinikilala si Sara Duterte, FYI lang, Vice President siya ng Pilipinas. Sinabi ng Vice President ng Pilipinas, before pa maglabas ng official record, itong coroner ng LA, na naroon si Lisa Marcos doon sa pagkamatay ng isang entourage niya. Kasama siya sa police report. Ano sasabihin nyo na naman? Invento lang yan ng DDS? Hindi kami ngayon lang nag-react. Nagsalita na si BP Sara before pa lumabas yan. Sabi niya, ililinaw ko lang uli sa'yo, kaya pinakidnap si Tatay Digong para scapegoating ng isang malaking iskandalo involving First Lady Marcos. Nakasama doon sa police report, nakasama niya yung isang tao, si Tantoko na apparently, nakasama niya si Tantoko doon sa police report ng Maodi. Tindi nyo. Gustong palabasin ni Teyatan na isinasangkot lang natin si First Lady. Sinabi yan ni Vice President. At ano ang sinabi ni Auntie Claire? Fake news si Vice President Sara Duterte. Ngayon, napatunayan natin na meron ng balita na OD nga sa droga. Partikular, cocaine. O ano na ngayon? Sasabihin nyo na naman, pilit namin sinasangkot. Nakalagay nga siya sa police report. Sino nagsabi niyan? Si BP Sara. Between you and BP Sara, sino mas kapanipaniwala? Alam nyo, no? Huwag na tayo magbulahan. May mga nagsasabi ng katotohanan. Mga Duterte at mga Marcos, Dilawan, Kakamping at mga Makabayan. Magkaiba ang sinasabi nilang katotohanan. At sa lahat ng pagkakataon,
lumalabas na yung sinasabing katotohanan ng mga Duterte ang siyang totoong nangyari. Anong sinasangkot lang ng mga DDS si First Lady? Ang linaw ngang naroon na sa police report, naroon ang pangalan eh. Nakasama ni Tantoko eh. Babaliktarin mo na naman dahil nakita mo lang yung salitang accident. Hindi mo naintindihan yung salitang accident. Ako na magpapaliwanag sa'yo, Teya. Kaya tinawag na accident yun kasi pwede na mamatay ka sa droga nang sinadya mo. Ang ibig sabihin ng accident nun, hindi ka nagpapatiwakal nung tumira ka ng droga. Nag-i-enjoy ka nga. Kumakanta pa nga ng I Will Survive. Party-party pa nga eh. Aksidente kasi yung intention mo hindi naman magpatiwakal. Aksidente kasi hindi ka naman sinaksakan ng droga. Aksidente dahil tumira ka ng sarili mo at yun ang kinamatay mo. O, naintindihan mo yung aksidente? Hindi yung naglalakad siya sa kalsada na, ay, nakasinghot ako ng droga. Ay, may bumuhos na cocaine, 1 kilo. Nasinghot ko yung kalahati. Hindi yung ganong aksidente. Ang dami niya sinabi, oh. Tapos, kapag tinawag kayong fake news, peddler, at kinasuhan, magsusulisit kayo ng followers nyo dahil inapi kaming Marcos admin. Tapos, maghurementado kayo at iyak magmumura sa livestream, akala mo kinatay na. Utot mo. Fake news pa rin ng mga DDS. Katarantaduhan talaga ng mga to. Ang ipaliwanag ninyo, Teya, ikaw, total, sinasalo mo. Tahimik nga si Anticler, ikaw ang gusto mong sumulo, gusto mong magpasikat. Total, sinasalo mo na rin lang. O, sige, eto na lang. Kung aksidente yun na gusto mong palabasin, walang may kasalanan. Bakit hindi nagsalita yung nagdala sa kanya doon sa United States of America? Bakit walang opisyal na pahayag na yung kasama po namin ay na-aksidente sa droga? Oh, kasi yun yung gusto mong palabasin eh. Na-aksidente siya kaya siya namatay. Kaya, oh, kung wala naman palang may pagkakasala, kung hindi yan iskandalo, kung hindi yan public scandal, bakit hindi nila, pagdating nila at nalaman nila patay na yung kasama nila, bakit walang opisyal na pahayag mula sa First Lady na nakikiramay po kami sa pamilya ng yumaong si ganun dahil sa aksidenteng nagdroga siya. Di ba? Bakit nanatili silang tahimik? O ikaw na sumagot, Teya. Babaliktarin nyo pa ngayon na DDS lang ang nagsasangkot? Kasangkot siya dahil kasama niya yun. Alam mo, pasimplehin natin. Pag kayo naligo sa ilog, mga bata kayo, 4 kayo naligo, yung isa nalunod. Hindi ka ba kasangkot? Lunod pa lang yun, walang droga dun. Ano yun? Lahat nagdroga, maliban sa'yo? Eh, ikaw nga pinagbibintangan na drogista eh. Okay lang na tumahimik sila, pero yung ibintang mo pa sa mga Duterte supporters na kami yung dahilan, kami yung nagsasangkot lang kay Lisa, putya, ang sama naman ang dating nun. Di ba? Hindi yan private matters, public yan dahil sabi nga ni Jason sa public, yan yung sinasabi ni Anticler na gumastos talaga ang gobyerno. O sige, iwan na natin yan, punta na tayo rito. Ito, nakakarindi po to, no? Kaya sabi ko nga, dapat lahat, yun si Calvo, si PCO,
Pa-drug test ka din kasi wala sa hulog yung mga ano mo eh. Wala po sa hulog talaga yung sagot nyo. Ito po ang pinakawala sa hulog na kasagutan ngayon. Oy, kaya, nakita ko to si Seljokno. Seljokno, Laila de Lima, lahat po ng mga si Risa Ontiveros, lahat ng Dilawan, lahat ng Kakamping, lahat ng Makabayan Black. Bakit dehin bokiki rin po kayo rito? Wala lang sa inyo? Iskandalo po to ng Pilipinas. Di ba mapagmatuwid kayo? Kiko Bam? Asan na kayo? Dehin bokiki lang? Wala lang? Tindi nyo. Ngayon nyo po makikita kung sino talaga yung concern sa Pilipinas. At yung concern lang sa sarili nila. Okay. Punta po tayo rito sa sinabi ng ay, congratulations nga po pala. Kahit po 2 survey na po na mapagkakatiwalaan. Ito pong SWS at saka yung nauna, Publicos Asia ba yung nauna? Na pinakamataas po na rating si BP Sara. Maraming salamat po sa mga mamamayang Pilipino na hindi na po kayo naniniwala sa paninira sa mga Duterte. Yan. Hindi na naniniwala sa inyo mga tao. Puta yung pananahimik yung mga media kayo eh. Sana ba yung hayop? Tinantosan ko yun, nawala Asan na? DPWH on Dolomite. Ito po Ito po ang pamagat ng ito po ay balita sa philstar.com. Dolomite Beach. Dami naman commercial nito. Dyaryo lang may commercial pa. Dolomite Beach drainage nagdudulot ng baha. So matapos po tayong gumastos ng trilyon na po nagagastos natin sa mga flood control project, meron pa rin pong baha. Di ba? Ngayon, ang dami na pong paliwanag ni BBM. Sabi ni BBM, nabangga ng barko eh. So, okay lang, nabangga pala ng barko eh. Sabay-sabay, 5,000. Sabay-sabay. Tapos, nung wala pong barkong bumangga, nagbaha pa rin, na-overwhelm lang. Ibig sabihin po ng na-overwhelm, mayroon daw naman ginawa talaga mga flood control. Mas mataas lang po yung baha kaysa sa flood control. Kaya may baha pa rin. 'Di ba? Mga imposible, no? Pero meanwhile, trillion na po ang ginagastos natin sa flood control project. Ngayon, apparently, wala pa pong malakas na bagyo, normal na ulan lang po, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbaha. So hindi na po natin pwedeng sisihin kasi walang barkong bumabaha at hindi rin po pwedeng sabihin na overwhelm kasi wala naman pong ulan na maghapon magdamag, no? Talagang ano lang po, yung 1 oras lang na umulan, bahang-baha na. Wala na po silang masasabihan. Wala na pong may kakatwiran. Kaya ang kinatwiran po ngayon, yung Dolomite Beach na ang kinatwiran ng taga DPWH. No? Kaya daw po, kasi naharangan ng Dolomite Beach, yung mga palabas ng kamay nilaan, antindi, no? Dolomite Beach pa. Kasi kay Duterte yan eh.
So, ibig sabihin, ang may kasalanan na naman ng pagbaha ngayon 2025, yung Dolomite Beach na pinatayo o pinagawa ni Pangulong Duterte noong 2021, 2022, o mula 2020, 2022. Pigilan nyo na lang po ang galit nyo. Alam nyo kung bakit daw? Kasi daw, dati, lahat ng mga maruruming tubig sa Kamaynilaan, diretso na sa Manila Bay. Pero dahil naggawa sila ng Dolomite, nagkaroon daw na nililinis pa raw ngayon. Bago mapunta sa Manila Bay, yung mga tubig na galing sa mga estero, galing sa mga ilog Pasig, lilinisin muna ng may pagdadaanan muna para malinis. Alam na nga natin, Valencio, ikaw naman, oh. Sinasabi ko nga yung ginagawa nila Alam natin na nililihis nila. Ako ba maniniwala na Dolomite Beach yung may kasalanan? Ikaw naman. Alam na nga natin yun, kaya nga natin ini-expose Yung nakakabwisit nilang pang... So dahil wala na silang maikatwiran, tuloy-tuloy pa rin po yung flood control project dahil malaki po pera dyan, trilyon. Sinisi na naman yung proyekto ni Tatay Digong na Dolomite. Wala pong kinalaman yung Dolomite sa pagbaha. Nililinis nga yung tubig. Ayaw nyo ba luminis yung tubig? Ang Dolomite Beach po at paglilinis po ng Manila Bay ay pagsunod po yan sa mandamus. Utos po yan ng Supreme Court na linisin nyo naman yung Manila Bay dahil patay ng tubig, patay na yung bay natin. Nilinis nga po Di ba? Huwag nyo pong isisi kung hindi nyo talaga kayang malutas, huwag na lang tayo magpondo ng trilyon. Hayaan nyo na lang kasi linis-linis lang pala rin ang gusto ninyo. Ibig sabihin, no? Babalik lang tayo sa linis lang. Bakit yung madumi dati andyan, wala bang baha noon? Pag sure sila, hindi ko maintindihan. Huwag nyo po isisi sa mga Duterte. Sasabihin nyo, may baha din. Yung ba gusto mong palabasin? Babalik ko lang sa'yo. May baha din po ba nung panahon ni Duterte? May baha din po. Pero hindi po kasi dalas ng baha ngayon. Ikalawa, may baha ba nung panahon ni Duterte? May baha din po. Pero walang trilyon na budget para sa flood control. Yun po yung malaking pagkakaiba Di ba? Kagyat na bumababa yung tubig nung panahon ni Tatay Digong dahil napaka-practical na solusyon niya sa baha. Ang solusyon niya sa baha, maglinis ng ilog Pasig, maglinis ng mga estero. Kung malinis po yung estero at ilog Pasig, tuloy-tuloy po yung tubig na bababa sa Manila Bay, walang mahahara. Di ba? Tinuro sa atin yan, elementary tayo. Pag nagtapon ka ng basura, kung saan-saan, babarayan sa mga kanal, babarayan sa mga kalsat. Tinuruan ni Tatay Digong na maglinis. Huwag nyo pong isisi sa Dolomite. Sasabihin nyo, may baha rin naman kay Tatay Digong. Tama. Pero wala tayong trilyon na budget. Ano yung trilyon na budget? Ano ba yung purpose? Bakit tayo nag-trilyon na budget? Opo, trilyon na po dahil 500 billion noong nakaraan. Ngayon, more or less, mas mataas pa. Kaya mahigit trilyon na yung binudget dyan ni BBM. Ang tanong, para saan yung flood control? Kontrolin yung baha para mawala yung baha. Nangyari, dahil sa flood control, na-trap ngayon. Okay. Yan po ang ngayon, sagutin po natin, meron pa namang oras. Sagot pa po tayo sa iba. Congratulations sa BP Sara, hindi umuubra yung nila.
Ito po, nakita ko lang. Pakita ko lang to, no? Risa Ontiveros. Kasi yung mga kampo ni Risa Ontiveros, yung mga kakampi ni Risa, pinalalabas na bumaliktad na yung si Kiko Bam, traidor, etc. Ito po sila. Hindi naman pala bumabaliktad. Ayan, may comment po si Lenny. Sabi ni Lenny, maraming desisyon na ginawa kami for Bam and Kiko. Sila, Risa Ontiveros, sila, hindi ka kasama. Yung feeling ng iba na para naging traitor na agad for the cause. Pero actually, necessary siya para makatuwid. Parang nag-pay off naman in the end. Okay, sabi niya, they did what needs to be done now without sacrificing their principles. Okay, so ibig sabihin, mali po yung pinalalabas pala ng mga kampo ni Risa Ontiveros na traidor to si Kiko at si Bam. Hindi naman pala nila trinaidor ang kanilang leader. Asyumera lang si Risa Ontiveros na ang leader na tauhan niya si Kiko at si Bam. Tauhan pala sila ni Lenny. Hindi nila tinatraidor. At sabi nga ni Lenny, maraming desisyon na ginagawa kami. Kami raw. Kasama siya ron. Hindi ka pala kasali, Ontiveros eh. Asomera. Asomera ka lang pala na magkakasama kayo. Hindi ka naman pala kasama dun sa samahan nila Kiko Bam at saka ni Lenny Robredo. Yan lang po ang ating topic. Tama. Sinisisi ngayon ng MMD, ng DPWH. Sinisisi po nila kasi hindi ko po alam ang tawag. Filtration ba tawag doon? Sasalain muna yung tubig bago ilabas sa Manila Bay. Kasi para saan pa nililinis yung Manila Bay kung tatapunan din natin na maraming basura. Ang gusto pala na itong DPWH, wala na yung yung linis-linis na yan. Alam mo, DPWH at kayo lahat kayo sa gobyerno, ika-4 na taon na ni Marcos ngayon. Huwag nyo na sisihin si Duterte. Magtrabaho lang kayo, huwag na kayo manisi. Sisihin nyo pa yung Dolomite. Putan, ganda-ganda nang nangyari sa Dolomite.